Day 12 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. May mga araw talaga sa journey namin na hindi sweldo o income ang inaabangan, kundi yung mga bayarin. Ngayong araw, ito yung isa sa pinakahihintay namin, ang pagdating ng bills. Habit ko na talagang i-check yung metro ng kuryente namin at nagtatanong din ako sa kapitbahay kung may bill na ba kami sa tubig. Kasi importante sa amin na prepared kami. Hindi kami yung nagugulat sa gastos. Ina-anticipate namin na parte ito ng pagiging intentional sa pera. Habang naghihintay, hindi kami natenga. Ito yung ginagawa namin. Naglinis ako sa labas ng bahay at nag-imbak ng tubig sa mga balde. Para sa iba, simpleng gawain lang to. Pero para sa amin, parang savings din yan. Dapat ready ka sa emergencies, katulad ng tubig. Dapat may nakareserba ka. Same principle sa pera. Pero ito muna pala, isa-isa nang dumating yung mga items na in-order ni wife sa online. Pero kung napapanood niyo kami sa previous days, bayad na lahat to at naka-budget naman. Hindi siya bigla ang gastos, plano siya beforehand. Simple lang ang takbo ng araw, pero dito pumapasok yung strategy. Simple lunch, konting pahinga, siesta ba, pero pagdating ng hapon, bago pumasok si wife sa work, ginagawa namin yung isa sa pinaka-effective naming frugal habits. Ito yung bulk cooking. Yung mga nabili naming karne, niluluto na namin ng maramihan para hindi sayang ang gas. Isang lutuan na lang. Sulit pa yung init ng kawali. Mas tipid sa oras, mas tipid sa gastos. Kaya nga sabi nung isang kumpanya na alam namin dito sa Pilipinas, every drop counts. At ito yung twist ng araw na to. Sa kabila ng paghihintay, wala pa rin dumating na bills. So waiting game pa rin kami. Pero dito mo talaga makikita yung halaga ng simpleng pamumuhay. Ngayong araw, wala kaming nilabas na pera. Zero expense. Pero productive pa rin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 12 pa lang, tuloy-tuloy na to.